Hi guys, narito ang ika-85 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sabi ng ating bida, tawagin mo si Duzi at ang iba. Aalis na tayo. Sabi ni Lu Piao, paano napunta ang espada na yan sa likod mo? Hindi ko sasabihin sa'yo. Magmadali ka. Dahil dito, si Niali at ang kanyang mga kasama ay palihim na nagtungo sa 9-layered Deathlands. May nasagi si Lu Piao na bagay. Pasensya na, sabi ni Xiao Zhu. Lu Piao, huwag mo akong takutin ng ganyan. Sabi ni Lu Piao, hindi kita tinakot. Siya ang nagtakot sa'yo. Buti na lang at maraming tao dito. Ang nakakatakot na death energy sa buong daan. Talagang hindi ito isang lugar na pinupuntahan ng mga ordinaryong tao. Sabi ni Wei Nan, parang lumalaki ng lumalaki ang fog, hindi ba? Mag-ingat kayo. Marahil ay nakapasok na tayo sa 9-layered Deathlands. Lu Qiao. Duan Jian, nakita mo ba? Duan Jian, tumingin sa paligid ang ating bida dahil nawala ang kanyang mga kasamahan. Zion, Niali, dali-dali niyang hinawakan agad si Zion. Hawakan mo ako ng mahigpit. Niali, Ninger, hawakan mo ako. Ninger, nawala ang lahat, sabi ni Zion. Saan naglaho sina Ninger at ang iba? Pinakiramdaman ng ating bida ang kanyang mga kasamahan. Ayos lang. Kung tutukan natin ang pagsensang ng ating soul array, hindi natin sila mawawala. Nararamdaman ko ang kanilang presensya. Halika, lumabas muna tayo sa fog. Hawakan mo ng mahigpit. Okay, lumilipad ang goddess. Maraming oras ang lumipas. Tumigil sila sa paglalakad. Nagsisilaw na ang fog. Ito ay, sabi ni Niali. Ang mga pulang liwanag na ito ay naglalabas ng napakadalisay na enerhiya. Anong kayamanan ang maglalabas ng ganitong tanda? Napakaraming tao ang papunta roon. Niali, sumama ka sa akin. Pinakita ang lugar. Sa tubig, may mga pulang poste ng liwanag. Habang marami ng tao ang nagtipon. Sabi ng kulay gray, sino ba ang mag-aakala na may ganitong kayamanan na nakatago sa unang antas ng 9-layered Deathlands? Ang napakadalisay na aura na ito ay galing sa isang malakas na kayamanan. Sabi ng kulay brown, pero walang pumasok sa tubig para tingnan ito sa lahat ng oras na ito. Kahit na ito ay ang unang antas, ito pa rin ang 9-layered Deathlands. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa ilalim? Manood lang tayo at maghintay sa isang tao na maglalakas loob na sumilip. Parang magandang plano. Nagsalita ang lalaking kulay pula ang buhok. Bakit ba nakatayo lang ang lahat dito? Walang babaeng magdadala nito para sa akin. Nagsalita ang katabi nito. Naalala ko na, young master. Ang mga pulang liwanag na tulad nito ay lumitaw din dito ilang taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, may mga tsismis na nagsasabing may kayamanan sa lawa. At pagkatapos noon, may ilang demigod rank expert na dumating para suriin ito. Pero nang panahong iyon, nawala ang mga pulang liwanag, at walang nakita. Natigilan ang lalaking kulay pula ang buhok. Ipinakita ang tubig na may mga pulang liwanag. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay mo? Hinawakan ng lalaking pula ang buhok ang kanyang katabi. Hulihin mo ang mga bagay na iyon. Hinagis niya ito sa tubig. Painggan lingon ng lalaking hinagis sa tubig. Habang walang nangyari sa lalaki. Bababa na ako. Pupunta na sa ilalim ang lalaki. Nasa ilalim ang lalaki. Habang nakatingin at naghihintay ang lalaking kulay pula ang buhok. Wala pa ring mangyayari. Naiinis na ang lalaking kulay pula ang buhok. Bumula ang tubig. Habang nakatingin ang mga tao. Lumalaki ang mga bula. Ano ang nangyayari? Nagkaroon ng dugo ang tubig. Nagulat ang mga tao. Buwisit. Lumingon siya sa likod. At natigilan. Sino ba itong kaibigan? Isang black gold expert ang ibinato niya ng ganoon lang. Hindi mo ba siya kilala? Si Kang Ning mula sa Soul Feather Family.
Oh, ngayon na nabanggit mo ang kanyang pangalan, naalala ko na. Si Kang Ming mula sa Blood Feather Clan, sinasabing ang pinakamagaling na henyo sa Netherrealm. Nag-usap-usap ang mga tao, naririnig ito ni Kang Ming. Ipinakita ang maraming mga nilalang. Pagkaraan ng lahat ng oras na ito, bakit wala pang ibang pumasok? Talagang walang puso ang mga taong ito. Kahit na ang Sacred Family ay hindi basta-basta papatay sa kanilang sariling mga miyembro ng pamilya. Sabi ni Niel Lee, well, hindi siya tao. May matutulis siyang tainga. Umadyak sa lupa si Zion at sabi niya, Niel Lee, habang nakatingin lang si Kang Ming sa tubig. May nagsalita, kapatid Kang Ming, mabuboring ang ganito. Paano kung bumaba tayo ng magkasama para huling ang kayamanan? Pagdating sa paghahati ng kayamanan, maaari nating pag-usapan mamaya. Shay, ngoye. Kung naglakas loob ka nga, walang dahilan para hindi ako maglakas loob. Oh ho, inalis na ni Kang Ming ang balabal sa kanyang katawan. Agad na siyang tumalon. Ang mamahaling sandata ng Soul Feather Family. Napakaganda, Kang Ming. Nakita ito ng mga malapit sa nilalang. Hoy, bro, sino iyon? Lumingon ang pusa sa ating bida. Kayo pansinin ang ating dila dahil tao ito. Nagdabog palayo ang ating bida, napansin ito ni Zion. Mas lumayo pa ang ating bida. Bumalik ulit ang ating bida na nag-transform na sa food panda. Hoy, bro, sino iyon? Lumingon ulit ang pusa sa ating bida. Si Muye ng Soul Cultivation Family. Isa rin siyang super genius. Ang problema lang ay madalas siyang nagkukubli, at bihira siyang magpakita sa publiko, kahit na mula pagkabata. Walang nakakaalam kung anong antas na ang kanyang pagsasanay. Oh, may mga ibang bumababa rin. Sumunod na ang iba't ibang nilalang papunta sa ilalim ng tubig. Huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Ang kayamanan ay akin. Huwag mong maliitin ang iba. Dapat nating ipakita kung ano ang kaya natin. Sploosh, sploosh, splash. Ang lakas ng loob. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa ilalim? Maririnig ang tunog ng hangin. Gumagalaw na ang tubig. Patuloy ito sa paggalaw. Nagulat ang mga nakakita nito. Mas lumakas na ang paggalaw ng tubig. Sumabog na ang tubig dahil sa lakas ng paggalaw. Nagulat ang iba't ibang nilalang. May lumabas na isang zombie dragon. Zombie Jow Dragon. Tumakas. Mabilis na nagsialisan ang mga nilalang. Nakita ito ng ating bida. Wala nang pakialam ang iba basta makaalis lang sa lugar kung nasaan ang zombie dragon. Zombie Jow Dragon. Ano iyon? Sa itsura nito, dapat ay ang zombie Jow Dragon na kilala ko. Isang ahas na uri ng demonyo beast. Lumalaki ito sa gitna ng napakaraming bangkay, sinisipsip ang kakanyahan ng mga bangkay bago tuluyang magkaroon ng anyo. Sa bawat 1,000 taon, tataas ng malaki ang lakas ng isang zombie Jow Dragon. Kapag nabuhay ito ng 10,000 taon, maaaring makatumbas ito sa isang espiritual na Diyos. Pero hindi na kailangang matakot ng ganyan. Habang tumatagal ang buhay ng isang zombie Jow Dragon, mas lumiliit ang katawan nito. Ang isang ito ay hindi pa dapat umabot sa 10,000 taong lifespan. Pero ang Crimson Pearl na ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ang pinagmulan ng mga pulang liwanag. Sumigaw ang zombie dragon. Umangat ito ng bahagya sa tubig. Sabay hinampas ang katawan sa tubig, gumawa ito ng malakas na pag-alon mula sa tubig. Ang kayamanan ay nasa tuktok ng ulo ng zombie Jow Dragon. Asterisk, may pagkakataon din tayo. Napakagandang enerhiya. Tumutubo ba ang Crimson Pearl na ito mula sa katawan ng zombie Jow Dragon? Sabi ni Niel Lee, hindi ko rin alam. Reaksyon ni Zion. Sabi ni Zion, mayroong talagang hindi mo alam. Sabi ni Niel Lee, hindi ko nga alam na umiiral ang lugar na ito. Sumigaw ng malakas ang zombie dragon. May napansin ang ating bida. Gagawa ng pag-atake ang zombie dragon. Pinakawalan na ang pag-atake ng zombie dragon. Nagulat ang ilang nilalang. Boom! Wow!
Nagtatakbuhan ang mga nilalang. Umatake ulit ang zombie dragon. Sunod-sunod ang ginawa nitong pag-atake. Wow! Sino ang tinatamaan nito? Splash! Tinamaan ng isa. Sumigaw ito sa sakit. Agad itong nawalan ng buhay. Nakita ito ng ating bida. May napansin siya. May paparating sa kanila na atake mula sa zombie dragon. Sabi ng ating bida, mukhang hindi maganda ito. Itinulak ng ating bida si Zion, sabi niya, mag-ingat ka. Habang nakatingin ang ating bida sa paparating na pag-atake, Divine Guardian Stone, gumawa ito ng barrier. Napapikit si Zion. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Sigaw ni Zion, Niali, habang hawak ng ating bida ang Divine Stone. Sigaw ni Zion, ikaw, tumayo ka na ngayon. Oo. Mabilis na inalis ng ating bida ang kanyang kamay. Namuti ang mga mata ni Zion. Sabay check ng ating bida sa kanyang palad kung may nagbago bahaha. Ho 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 ho, napakagulat. Pasensya, nahihiya si Zion habang namumula. Mag-ingat, ang water ball ng zombie jaw dragon na ito. May napakamalakas na corrosive effect. Lumayo tayo ng kaunti. Okay. Makikita ang mga nakaligtas na nilalang sa pag-atake ng zombie dragon. Ipinakita si Kang Ming. Si Kang Ming ay gumamit ng skill Blood Palm. Sapol ang zombie dragon. Nang dahil sa pag-atake, sumigaw ang zombie dragon at gumawa din ng pag-atake. Tinamaan ng isa sa pag-atake ng zombie dragon. Lumipad ang lalaki. Sa isip ni Kang Ming. Ang walang kwentang lalaking ito. Pero, nakaalis na rin ang isang kakumpetensya para sa kayamanan. Sabay-sabay na silang sumugod. Napapasigaw na lang ang zombie dragon sa dami ng umaatake sa kanya. Habang nakasilip sa malayo si Zion at ang ating bida, mukhang hindi na kaya ng zombie jaw dragon na harapin ang ilang pinnacle legend ranks na umaatake sa kanya mula sa lahat ng panig. Wala ba tayong magagawa kundi panuurin na lang na mahulog ang hiya sa kanilang mga kamay? Sumigaw ang zombie dragon. Patuloy ang pagsigaw nito. Umilo ang pulang bato nito sa noo. May nagbabago sa zombie dragon. Tumubo ang bigot nito. At lumago ang buhok. Nag-iba na ang anyo ng zombie dragon. Umatake ito. Tinamaan ang ilang nilalang. Nakita ito ni Kang Ming. Napaatras ang dalawa. Sabi ni Che, Muye. Mukhang hindi madaling makuha ang kayamanan, Kang Ming. Sabi ni Kang Ming, tama, ang hiyas ay may ganitong uri ng function. May naramdaman ang ating bida. Ang aura na ito, may isang nilalang na may pakpak. At ang isa ay nababalutan ng tuloy itim. Ipinakita na ang taong ito. Di maipaliwanag ang mukha ng ating bida. Sabi ni Zion, Yehan. May naramdaman din si Yehan. Lumingon siya sa gilid. Sa isip niya, nakasalubong ko pa rin sila dito. Talagang makitid ang landas ng mga kaaway. Dahil narito ka para ihagis ang iyong mga buhay, huwag mo akong sisihin. May pinuntahan si Yehan. Ano ang ginagawa ng lalaking ito, nagkukubli ng ganyan? Sila ay, Young Master Wu Yu, ang dalawang iyon ay galing sa Glory City. Wugwei family, Wu Yu. Ano, Glory City? Ah, ganoon. Tumingin siya kay Zion. Ang mga babaeng tao ay talagang hindi masama. Ano ang antas ng lakas ng dalawang ito? Huwag mong maliitin sila dahil bata pa sila. Sa aking kaalaman, nasa gold rank na sila. Tumawa si Wu Yu. Sabi ni Wu Yu, kalokohan. Maaari bang makarating ang isang gold rank sa lugar na ito ng buhay? Ito, maaaring nakarating na sila sa Black Gold rank. Imposible, ilang sandali lang ang nakalipas nang umalis ako. Dagdag pa ni Yehan. Marahil ay ibang tao ang nagdala sa kanila rito. Okay, tinaas ni Wu Yu ang kanyang isang daliri, sumenya sa kanyang likuran. Samahan mo ako, Niali. Nilabas ni Zion ang kanyang Blizzard Spirit Gem. Sabi ni Zion, paparating sila rito. Nakatingin lang ang ating bida. Hindi ako natatakot kay Yehan na naghahanap ng gulo. Lumapit si Niali.
Ang tanging kinakatakutan ko lang ay tatakbo siya kapag nakita niya ako. Samagaw ang ating bida. Yehan, lumabas ka rito para matalo ka. Nagulat si Yehan. Sa isip ni Wu Yu. Talagang black gold rank sila. Dagdag pa ng ating bida. Hindi ka makakatakas ngayon. Nia Li, hindi ka ba masyadong mayabang? Sino ba ang tingin mo sa sarili mo? Tumingin lang ang ating bida. Ito ang Nether Realm, hindi ang Glory City. Itinusok ang espada sa lupa. Tiningnan lang ito ng ating bida. Sabi ni Wu Yu, Brat, may lakas ng loob ka. Hindi ganoon karami ang maglalakas loob na maging mapagmataas sa harap ko, Wu Yu. Gusto kita. Sabay tumawa si Wu Yu. Kung gusto mong sumama sa akin ngayon, maaari kong pag-isipan ito. Oh, pasensya. Akala ko ba nakikipag-usap ako kay Yehan? Nag-release ng light law ang ating bida. Ibigay mo siya sa akin. Ah, ganoon ba? Sa isip ni Wu Yu. Baliw ba itong bata? Mayroon kaming mahigit sa 20 black gold ranks at 2 legend ranks, pero naglakas loob pa rin siyang magsalita ng ganyan. Sige, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Go! Sumugod na ang mga tauhan ni Wu Yu. Patayin ninyo sila. Naghanda na ang dalawa. Nag-transform ang ating bida sa Food Panda. Habang ginamit na ni Zion ang kanyang Snow Queen form. Nagulat ang mga sumugod. Ano? Ang isang star black gold ranks ay naging 5 star black gold ranks. Ang mga demonyo spiritualist ng mga tao ay talagang mayroon palang mga trick sa kanilang mga manggas. Kakashi style, lightning strike. Sasalubong ng ating bida ng lightning strike. Sabi ng kalaban, magsiilag kayong lahat. Gumamit ng skill ang ating bida, gravity field. Bigla siyang hinatak pababa. Grabe, sobrang bigat. May gumagapang sa lupa na yelo. Kumapit sa paa ng kalaban ang mga yelo. Sabi ng kalaban, saan nanggaling ang mga yelong ito? Tuluyan ng nakapitan ng yelo ang paa ng kalaban. Sabay tumingin siya sa kanyang harapan. Boom! Sapol ka. Duguan ang kalaban matapos tamaan. Tumalbog-talbog ito sa lupa. Sabi ng ating bida, hindi na rin masama, Zion. Ngumiti lang si Zion. May aatake sa likod ng ating bida. Napansin niya ito. Katapusan mo na. Nag-slash ang kalaban. Ice wall ang tinamaan ng kalaban. Sabi ng ating bida, sinusubukan mo akong atake ng patago. Gumamit ang ating bida ng Yin-Yang Energy Blast. Nang laki ang mata ng kalaban sa kanyang nakikita. Nakita ni Wu Yu ang isa niyang tauhan na sumabog sa ere. Anong klase iyon? Ang kapangyarihan ng law. Is that the power of law? Ang isang black gold rank ay kaya niyang gamitin ang kapangyarihan ng batas. Tinamaan ng kalaban gamit ang yelo na pag-atake ni Zion. Damagos ito sa katawan ng tauhan ni Wu Yu. Sabi ni Nia Li, mas malupit pa kaysa sa akin. Sigaw ni Wu Yu, damn it, talagang nakapatay na sila ng 3 sa atin ng mabilis. Atake, patayin muna ang babaeng iyon. Nilabas na ng ating bida ang kanyang soul weapon. Tingnan natin kung gaano sila kakayahan. Mabilis na sumusugod ang kalaban. Nasangga ng ating bida ang pag-atake ng kalaban. Sabay sinaka niya ito sa panga. Sabay sipa. Lumipad ang kalaban, nagulat ang isa. Habang inaatake ng Snow ang kalaban. Patuloy ang ating bida sa pakikipaglaban. Sa isip ni Zion, dahil sa gravity field at blizzard, medyo nabawasan ang kanilang lakas. Pero, si Nia Li ay talagang masyadong malakas. Hindi makagalaw ng maayos ang mga kalaban dahil sa Snow na ginagawa ni Zion. Hindi ito gumagana. Nakita na ng batang ito ang lahat ng ating mga pattern ng pag-atake. Hindi rin siya nag-a-attack. Ano ang gagawin natin? Hindi tayo makakalapit sa babaeng iyon. Nag-chant ng spell si Zion. Gumawa ito ng maliliit na ice na parang karayom. Mabilis itong inatake sa kalaban. Habang tinatamaan ang mga kalaban. Sabi ng ating bida, sa tulong ng Blizzard Spirit Gem, ang low energy ni Zion ay halos walang hangganan.
Patuloy ang pag-ulan ng mga maliliit na ice papunta sa mga kalaban. Gumawa rin si Zion ng tornado wall para hindi makalapit ang kalaban. Hindi na nila kaya. Fair na. Ang dalawang ito ay hindi ordinaryong bata. Huwag kang mag-atubili. Siyempre, gagamit lang ng matinding pag-atake ang dalawang ito. Heaven Covering Sword Slash. Nia Lee, ang dalawang legend ranks ay kumilos na. Iyon ang hinihintay ko. Tumunog ang Space Ring. May nilabas ang ating bida na scroll. Golden Shield. Hindi tumama ang pag-atake ng dalawa ang legend rank expert dahil sa scroll ng ating bida. Hindi makapaniwala si Wuyu. Ano, kahit na ang pag-atake ng mga legend rank expert ay naharang. Ang Golden Shield ay hindi lang ang shield na may pinakamalakas na defensive power, mayroon din itong ibang function. Napanganga sa gulat ang dalawang legend rank expert. Pinayagan lang nitong lumabas ang mga pag-atake, pero hindi makapasok. Aatake ang ating bida gamit ang Yin-Yang Energy Blast. Lumaki pa ang kanyang dibdib. Mas lumaki pa ito. Ano ito? Sobrang laki ng Yin-Yang Energy Blast ang ginagawa ng ating bida. 4-fold, 6-fold, 10-fold, Golden Shield. Paano nangyari iyon? Iyon ay isang teknik na kaya lang gamitin ng mga Gold-type Legend rank expert. Mag-ingat, naglakas loob pa siyang mag-counterattack. Tenfold Yin-Yang Energy Blast. Sacred Enveloping Shield. Makikita ang shield na ginamit ng kalaban. Habang papalapit na ang pag-atake ng ating bida. Wow, talagang naglakas loob silang harapin ang Yin-Yang Energy Blast. Mukhang hindi ganoon katalino ang Wugui family tulad ng dalawang demonyo beast na iyon. Ang bawat bola ng low energy ay 10 beses na mas malakas kaysa sa karaniwan. Gaano karaming enerhiya ang ma-release kung magbanggaan silang dalawa? Makikita ang lugar na sasakop pa rin ang tornado. Marahil ay hindi bababa sa 100 beses na mas malakas. Makikita ang nakakilabot na pagsabog. Napasigaw ang isang legend rank expert. Nabasag ang kanilang shield. Makikitang natunaw ang dalawang legend rank expert. Habang ang iba ay apektado rin sa pagsabog. Napaatras ang isa. Habang ramdam din ito ni Wuyu. Ang kapangyarihan na ito ay galing sa isang black gold rank. Nagbibiro ka ba? Napuno ng usok ang paligid. Nakita na ang ating bida. Nagkaroon na ng crack ang barrier na ginawa ni Nia Lee. Tuluyan nang nawala ang barrier, makikita na ang lupa na lang na tinatapakan nila ang natira sa pagsabog. Nagpagpag na ng kamay ang ating bida. Bumalik na siya sa human form. Natapos na iyon. Ganun din si Zion. Lumingon-lingon siya sa paligid. Makikita ang mga kalaban na nakahandusay. Nakita ni Zion, sina Yehan at Wuyu. Sabi ni Wuyu, ang mahigit sa 20 tao na kasama ko. Lahat ay natalo ng isang. Iglap, tumalon na ang ating bida papalapit sa dalawa. Maririnig ang bawat hakbang nito. Pinagpapawisan si Wuyu sa kaba. Matatanaw na ang ating bida. Patuloy ang paglalakad ng ating bida papalapit. Habang nakatingin ang dalawa, huling hakbang ng ating bida. Nakatayo na sa harapan ng dalawa si Nia Lee. Naghanda si Wuyu. Sabi ni Yehan. Nia Lee, paano nangyari? Lumingon sa paligid si Yehan. Na parang may hinahanap ito. Natigilan siya. Sabi ni Yehan. Yes Zion. Alam mo bang ginawa ko ang lahat ng ito dahil sa iyo? Para kay Zion. Ingatan mo ang bibig mo, batang pasaway. Si Zion ay aking. Mabilis na tumakbo si Yehan. Nakita ito ng ating bida. Agad niya itong hinabol. Huwag mo nang isiping makatakas. Nakita ito ni Wuyu. Sa isip niya, umalis na siya para habulin si Yehan. Magandang pagkakataon para tumakas ako ngayon. Lumamig na naman ang hangin. Nakita ni Wuyu si Zion. Sabi ni Zion, huwag mo nang isiping makatakas. Sabi ni Wuyu, buwisit. Mabilis na tumatakbo si Yehan. Sigaw ni Nia Lee, Yehan, may bangin sa unahan. Wala ka nang matatakbuhan.
Kung susuko ka ng maayos at sasama sa akin para makita ang City Lord, maaari kong pigilan ang pagsira sa iyong mga binti ngayon din. Tigilan mo na ang pangangarap. Hindi mo ako mahuhuli. Niall Lee, sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi kita patatawarin kahit na mamatay ako at maging multo. Mabilis na papalapit ang ibinato ni Yehan kay Niall Lee. Venom Sting Wasps. Ang Venom Sting Wasps ay may laso na sapat na para patayin ang isang Black Gold rank expert sa loob ng ilang segundo. At isa pa, napakatibay ng kanilang lakas ng buhay, kaya napakahirap nilang patayin. Isang nakakatakot na uri ng Demonyo Beast. Law of Light. Kinontrol niya ang Law of Light. Gumawa siya ng maliliit na karayom na gawa sa Law of Light. At dali-dali niyang ibinato para sa mga Venom Sting Wasps. Tinamaan ang mga Venom Sting Wasps. Agad itong nawalan ng buhay. Kahit na ang Venom Sting Wasps ay hindi siya mapigilan. Buwisit talaga. Patuloy siyang tumakbo. Nakakuha siya ng distansya sa atin. Ang takot ng lalaking ito na mahuli ng akin ay mas malaki kaysa sa pagtalon sa bangin. Nasa gilid na lang ng bangin ang huling apak ni Yehan. Hindi na niya napigilan. Dumiretso siya sa bangin. Habang pababa siya ng bangin, may napansin siya sa kanyang likuran. Ang ating bida ay gumamit ng Yin-Yang Energy Blast. Sabi ni Yehan. Niall Lee, sumabog na ang pag-atake ng ating bida. Napasuka si Yehan ng dugo. Diretso siya sa pagbagsak. Lumapag na sa lupa si Niall Lee. Lumingon siya. Tiningnan niya kung saan nalaglag si Yehan. Pagkatapos, tumalikod na rin siya. Patuloy ang pagtakbo ni Wu Yu. Habang hinahabol ni Zion, umatake si Zion ng mga ice spike. Habang lumilipad si Wu Yu, nakailag siya. Nakikita ni Niall Lee ang paghabol ni Zion sa kalaban. Yes Zion, tutulungan ko siya, sabi ni Zion. Dapat ko siyang pigilan dito. Hindi ko siya hahayaang makatakas kahit ano pa man ang mangyari. Pero hindi ko siya maabutan. Walang ibang paraan kundi, bumubuo ng malakas na pag-atake si Zion. Gumawa siya ng malaking sword eyes na nakatutok sa kalaban. Nagulat si Wu Yu. Nagbibiro ka ba? Katapusan mo na. Mabilis na pinakawala ni Zion ang malaking sword eyes papunta kay Wu Yu. Ang sword eyes ay mabilis na papalapit kay Wu Yu. Sobrang lapit na nito kay Wu Yu. Napasigaw siya. Napakagat siya ng ngipin. Hinawakan niya ang kanyang katawan. Nagtaka siya. Nabasag ang sword eyes. Buhay pa ako hanggang ngayon. Lumingon siya sa likod. Ang sword eyes. Nasira ng mag-isa. Tanong ni Niall Lee, sino ka? Nagsalita ang lalaki. Wu Yu, hindi na. Kailangang mag-alala. Tinapik nito si Wu Yu. Sabay na bumaba ang dalawa. Nakangiti ang lalaki. Habang nakatingin si Zion, gulat na sabi ni Wu Yu. Young Master Tianling, bakit ka narito? Sabi ni Tianling, ginang mula sa lahi ng tao, nais kong malaman, paano ka nagawang makasakit kay Wu Yu ng gusto na gagamitin mo ang ganitong mga paraan para patayin siya? Pumunta sa tabi ni Zion si Niall Lee. Sabi ni Niall Lee, ang alitan sa pagitan natin ay wala sa iyong pakialam. Huwag kang makialam. Ang Wugwei family ay isang vassal family ng aming Northern Nether family. Kung gusto ninyong patayin ang young master ng Wugwei family, kailangan ninyong humingi ng pahintulot sa aking Northern Nether family. Nakatingin lang ang ating bida habang nakikinig. Tumingin si Zion kay Niall Lee. Sabi ni Niall Lee, dahil ang Wugwei family ay isang vassal family ng Northern Nether family, kung ganoon, tatapos na ang bagay na ito. Aayusin ko ang bagay na ito sa Wugwei family sa hinaharap. Kinabahan si Wu Yu. Fair na. Okay. Sabi ni Wu Yu. Tigil. Ano ang plano mong gawin? Hinarangan. Sabi ni Wu Yu. Young Master Tianling, kahit na Black Gold rank lang ang lakas nila, nakapatay sila ng 2 Legend rank expert mula sa aking Wugwei family. Hindi magandang ideya na asarin sila. Ganoon ba? Tinignan nila habang naglalakad papalayo ang ating bida at si Zion.
Tanong ni Tianling. Paano mo nagawang asarin ang dalawang iyon? Ito, sabi ni Wu Yu, dahil sa aking mga tauhan. Isa sa aking mga tauhan ay nagkaroon ng alitan sa kanila. Orihinal kong naisip na makakapang-epong ako para sa aking tauhan. Pero, hindi ko akalain na napakamalakas nila. Nakikinig lang si Tianling. Sabi ni Tianling, nasa unang layer pa tayo, sinusubukan mo bang mamatay bago pa man magsimula ang pagsubok? Mag-ingat ka mula ngayon. Hindi ako palaging nariyan para iligtas ka. Sagot ni Wu Yu. Oo, syempre. Sa isip ni Wu Yu. Fu, salamat sa Diyos at hindi ko nagawang banggitin ang bagay ng Glory City nang hindi sinasadya. Nasaan ang iba mong mga tauhan? Patay. Sila rin ang pumatay sa kanila. Oo, sabi ni Nieli. Fua, sa wakas ay wala na sila. Ang lakas ni Tianling ay hindi may larawan. Tama, Nieli. Ano ang nangyari kay Yehan? Sabi ni Nieli. Nahulog siya sa bangin at tinamaan ng aking yin-yang blast. Malamang napatay na siya. Ang bangin na iyon ay napakamalalim, at may malalakas na demonyo beast sa ilalim. Hindi tayo makakababa para tingnan ang kanyang katawan. Sabi ni Zion. Ito, huwag nating sabihin ito sa aking ama. Sabi ni Nieli, nararapat lang na mamatay si Yehan. Huwag kang malungkot para sa ganitong uri ng tao. Pero, narinig nila ulit ang ingay ng labanan. Naglalaban pa rin sila. Fair na, panoorin natin mula sa gilid. Okay, buwisit. Lumalaki pa rin siya ng lumalaki. Makikita na lumaki na ang zombie dragon. Sabi ni Kang Ming. Umabot na siya sa kanyang limitasyon at sinusubukan niyang umatras sa lawa. Tanong ni Che, Muye. Umatras ba tayo? Umatras. Ang Scarlet Pearl ay isang kayamanan. Huwag natin siyang hayaang makatakas. Sabi ng nasa kaliwa, sa panahon ng panganib, ang mga kaaway ay nagiging magkaibigan. Sabi ng nasa kanan, mag-ingat kayo, may napansin ang isa. Ano ang nangyayari? Ang tunog na ito. Ang dagandong na iyon ay isang tawag para. Tumingin sila sa tubig. Biglang may lumabas dito na mga zombie dragon. Zombie Jow Dragons. Marami sila. Hindi na nakaligtas ang ibang mga nakikipaglaban. Lahat sila ay nasa black gold rank lang, atakihin ninyo sila. Sabi ni Kang Ming. Hindi ko akalain na may isang pugad ng mga anak. Buwisit, sapat na ito, naglabas siya ng nakakatakot na kuryente. Natunaw ang maliliit na zombie dragon, ang pasensya ay may mga limitasyon. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.